Sa ibang balita, personal na nagbayad ng piyansa si dating First Gentleman Mike Arroyo sa Sandigan Bayan matapos maglabas ng warrant of arrest ukol sa kontrobersyal na NBN-CTE deal. At bagamat naka-hospital arrest na, pinagpiyansa rin ng kanyang mga abogado si dating Pangulong Gloria Arroyo na kabilang sa mga inisyuhan ng warrant of arrest. Saksi si Cara David. Halos 4 na buwan matapos maisyuhan ng arrest warrant para sa kasong electoral sabotage, 3 bagong arrest warrant naman ang hinaharap ngayon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa kontrobersyal na $329 million NBN-ZTE deal. Ang unang warrant ay kaugnay sa kasong paglabag sa Section 3G sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law na nagbabawal sa pagpasok sa isang kontrata o transaksyong lubhang ikalulugi ng gobyerno. Para sa kasong ito, kasamang pinaaresto sina dating First Gentleman Mike Arroyo, dating DOTC Secretary Leandro Mendoza at dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. They are commanded to arrest these accused and bring them before this court to be dealt with as the law and the rules of court direct. Kahit naka-hospital arrest na para sa isang hiwalay na kaso, ipinagpiyansa pa rin ng 30,000 piso si Ginang Arroyo ng kanyang mga abogado. Pero hiniling nilang sa Veterans Memorial Medical Center na lang isagawa ang fingerprinting. So that if for any reason sometime in the future ma-dismiss yung case sa electoral sabotage or the court there grants her petition for bail, then as far as this case is concerned, malaya na rin siya. Personal namang nagbayad ng piyansa sa Sandigan Bayan si dating First Gentleman Mike Arroyo na pinagsumite ng litrato imbis na kuna ng mugshot at kinuna ng fingerprints bagamat di sa harap ng media. This section where they charge me, this 3G is only for public officials. This is not for private persons. In fact, there are decided cases, there is jurisprudence, the private individuals were acquitted. Naglagak na rin ng piyansa si dating DOTC Secretary Leandro Mendoza na pinag-iisipan ng dumulog sa Korte Suprema kahit naniniwalang mahina ang ebidensya laban sa kanya. We also have the option of going up to the Supreme Court. Remember, this complaint was dismissed earlier by the Ombudsman. So we will elevate this. One option is to elevate this to the Supreme Court. Wala pang tugon ng kampo ni Abalos kaugnay ng arrest warrant. Kaugnay pa rin sa NBN-ZTE deal, 2 pang arrest warrant ang inilabas para kay dating Pangulong Arroyo. Sa April 11, magaganap ang arraignment sa Sandigan Bayan para sa mga kasong ito na may kinalaman sa kontrobersyal na broadband contract. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Barangay Saksi, ngayong malapit na ang pagtatapos ng school year, hindi lang mga estudyante ang abala. Busy na rin maging ang mga establishmento sa Barangay 592 sa Santa Mesa, Maynila na nag-aalok ng bookbinding at iba pang katulad na serbisyo ngayong graduation season. Saksi si JP Soriano. Tiyak nang nakukumahog na naman ang maraming estudyante sa pag-aayos ng mga class requirement ngayong Marso, lalo na yung mga magtatapos na. Pero ang cramming, hindi lang daw masasaksihan sa loob ng mga campus. Sa Tanyag na Teresa Street sa Barangay 592 Santa Mesa, Manila, dito alam nyo, kaliwat kanan yung mga tindahan ng mga paggawaan ng book bind, pagpapaprint, mapagawa ng thesis, iba't ibang requirements para sa graduation. At dito kamustahin nga natin yung mga ilang nagpapagawa ng kanilang requirements. Sir, good evening. Ano pong pangalan nila? Ivan po. Ivan, ano pong pinapagawa niyo? Nagpapaprint po for thesis tsaka hardbound. So, kailan ang deadline niya? Tomorrow po. Tomorrow na? Oo. Kapag ngayon mo lang pinapagawa? Hindi, medyo cramming po. Cramming na rin. O sino po ba yung nagpapagawa dito? Ma'am, kaya nyo bang bukas na raw yung kanyang deadline? Kaya bang tapusin natin? Lalamayin na. Lalamayan? Maglalamay na kasi marami nang tanggap eh. Para yung mga estudyante, hindi rin sila mabitin. Kabilang sa mga serbisyong alok dito, black and white at colored printing, photocopy, book binding, pati na mga computer rental. Si Teacher Irene, nagagraduate na sa kanyang master sa kursong education. Inabutan kong nagpapabook bind sa pwesto ni Mang Ronil. Mga third time lang kasi dumadayo lang kami dito. Para magpa-print kasi mura lang po dito. Kwento ni Mang Ronil na 2 dekada nang may pwesto sa Teresa Street, 6 na po hanggang 70 piraso ang binubook bind nila pag ganitong panahon. Graduation na naman, Marso na naman. Ano sumasagi sa utak niyo? Siyempre, trabaho yun. Medyo malakas ang hanap buhay.
malakas yung aming, kaya dapat magpakondisyon ka para kondisyon ka sa patrabaho. Dito sa likod ng kanyang tindahan, ginagawa ang pagbubukmay. Sa gitna ng pagmamadali ng marami, ayon sa Commission on Higher Education, mainam daw na tandaan na mas mahalaga pa rin ang kalidad ng ipinapasa at ng mismong natutunan sa eskwelahan. Dapat iwasan nila yung shortcuts at huwag silang mag-plagiarize. And important dito, tante na mag-dwell sila sa yung quality work. Kasi hindi lamang naman piece of paper ito na isasubmit nila. Eventually, it will bear on their preparation, sa qualifications nila. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Sa Sports Saksi, Philippine Ascals pasok na sa Final Four ng 2012 AFC Challenge Cup matapos magwagi kontra Tajikistan. Mga tanong ukol sa huling sandali ni Congressman Iggy Arroyo at iba pang issue sinagot sa one-on-one interview ni Grace Ibuna. At ano nga ba mga gusto ng mga lalaki at babae batay sa kanilang mga posts sa social media? Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.